mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpunta at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa.
Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter po! Tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay, sa pagsimula po ng bagong linggong ito. Kasama po ako, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, meron po tayong kasabihan, we are all shepherds. Lahat po tayo ay mga pastol. At tamang-tama sa pagkatandaan natin, ano ba celebration po natin kahapon? 4th Sunday of Easter. Tinaguri ang Good Shepherd Sunday. Sapagkat ang Good Shepherd Sunday po ay pagpapala sa atin, real talk lang, marami kasing hindi mabuti na pastol sa paligid. At kailangan natin ng mabuting pastol. At ang modelo ng pagiging mabuting pastol, walang iba kundi si Jesus. Napaisip nga ako actually, bakit nga ba sa dinami-dami ng pwedeng imahe, bakit pastol at tupa? Magandang tignan natin, una, ano po ba ang qualities ng isang sheep? Ayon po sa mga sinasabing quote-unquote animal psychologists, una po, ang mga sheep po ay slow to learn. Mabagal matuto. Pangalawa, ang mga sheep daw po, matigas ang ulo, stubborn. Pangatlo, ang sheep daw po, straying, malaboy-laboy, mahilig maggagala at magpupunta sa kung saan-saan. At ikaapat, ang sheep daw po ay not strong enough and actually very, very dependent. Kung pag-iisipan natin, ang ugali kasi na sheep, ugali din natin bilang tao, di ba? Minsan, ang tagal-tagal nating matuto, matigas ang ating ulo, laboy tayo ng laboy, pero hindi naman tayo ganun talaga kalakas. Kailangan pa rin natin na mag-aalaga sa atin. Kaya sinasabi ni Jesus sa ating gospel reading ngayon, ako ang mabuting pastol. At mga kapatid, sa mundo na maraming ang hindi magandang halimbawa ng pagiging pastol, na imbis na magdulot ng pagkakaisa, ay magdudulot ng pag-aaway-away. Imbis na magdulot ng pagmamahalan, nagiging halimbawa ng karahasan. Imbis na magdulot ng kabutihan, kasama nang nangyayari. All the more kailangan natin ng mabuting pastol. Ano ba ang gawain ng isang mabuting pastol? 3 letter G, madaling tandaan. Unang G, gather. Ang ginagawa ng mabuting pastol, ginagather niya yung flock. Pinagtitipon niya ang mga tupa. Siya ay nagdudulot ng pagkakaisa. O sa wikang Ingles, communion. Napaganda po na ang pastol po ay nagdudulot ng pagkakaisa at hindi pagkakahiwa-hiwalay. Ng pagkakaintindihan at hindi pag-aawayan. Na ang mabuting pastol ay nagdudulot po ng strength in unity. Pagkakaisa, lakas, na madudulot lamang kung ang pastol po ay laging nandyan sa kanyang piling. At ito po ang ibig sabihin ng mabuting pastol. Kaya lang niyang i-gather ang flock kung siya po ay nakikibabad, nakikiisa, nakikipamuhay sa sitwasyon ng kanyang tupa. Paalala po ito sa atin. Maintindihan lamang natin ang ating mga kasama kung tayo'y bababad sa kanila. Hindi lang sasawsaw ha, bababad, iintindihin ang sitwasyon. Pwede tayo magkaroon ng pagkakaisa kung tayo ay makikiisa sa kanilang buhay. Gather the flock. Pangalawa, letter G, guard. Yan ang ginagawa ng mabuting pastol. Pinoprotektahan ang tupa.
pinoprotektahan, inaalagaan, sinisiguradong hindi masasaktan, at walang napapabayaan. Yan ang mabuting pastol. Lahat nabibigyan ng tamang atensyon. Lahat nabibigyan ng pag-aaruga. At ito po ang ginagawa ng mabuting pastol. Pinoprotektahan ang kanyang tupa laban sa mga danger na nasa paligid niya. Kahit siya'y magbuwis ng buhay, handa niyang gawin ito. Tayo rin, hinahamon po tayo. Protektahan ang bawat isa. Hindi protekta sa pagkakamali, ha? Kasi minsan po, ang problema pinoprotekta natin ang isa't isa, pero para pagtakpan ang pagkakamali. Hindi po yun. Kasama sa pagprotekta sa bawat isa, tawagin mo, sabihin mo ano yung mali, ano yung dapat na wastuhin, ano yung hindi tama na ginagawa. We protect one another, not only in caring, but also in correcting each other. Ayan. Kaya napakahalaga, alagaan ang bawat isa, kasama na dito ang pagwasto sa ating mga pagkakamali. Pangatlo at panghuli, letter G, give. Yan ang ginagawa ng mabuting pastol. Give his life for the fold. Ibigay ang kanyang buhay para sa nakararami. At ang pagbibigay na ito, hindi lamang basta contribution, hindi lamang basta compliance, kundi commitment. Usually po sa SND, ang simula ko kwento, ngayon po, ending ko po kwento. And for sure, you've heard of this story. Minsan daw po, sa isang farm, meron pong 3 animals. Merong manok, merong baka, at merong pig. Uuwi yung may-ari ng farm at sabi nila, kailangan natin magpa-party, anong ambag mo? Sabi nung manok, magbibigay ako ng 1 ng itlog. Sabi nung baka, magbibigay ako ng 2 galon na gatas. Tumingin sila sa baboy. Ano yung sabi? Ikaw, anong may bibigay mo? Sabi ng baboy, sige na nga, ibibigay ko na aking buong sarili. Kasi kung gusto niya crispy ulo, pupugutan ako ng ulo. Gusto niya crispy pata, mawawalan ako ng paa. Gusto niya ng liyempo, mawawalan ako ng tiyan. Sige na nga, ibibigay ko ang aking buong sarili. At yan ang ibig sabihin ng give. Hindi ka lang basta nag-aambag. Hindi ka lang nagbibigay kasi required, kundi buong puso at buong sarili ang pagbibigay. Yan ang mabuting pastol. 3 letter G, madaling tandaan. Gather, guard, give. Pastol po tayong lahat. Maging mabuting pastol po tayo sa bawat isa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat po kami sa biyaya ng pagiging pastol. Kapag binigyan mo kami ng responsibilidad at tungkulin, ito ay gagawin namin ng mabuti. Pero hindi lang po mabuti, gagawin din namin ng mahusay. We will give it our best to the best of our ability. Pero higit sa lahat, Panginoon, magiging mabait din kami. Magiging mapagmalasakit din kami. Yan ang ibig sabihin ng pagiging mabuti. Panginoon, basbasan niyo kami lahat, mga pastol, na naisundan ng iyong puso. Nawa, Panginoon, sa iyong halimbawa, kami ay maging mabuti sa pagbabantay, mabuti sa pagbibigay, at higit sa lahat, mabuti sa pagtitipon ng kawan na iyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Hindi natin sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ipag-isa sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat ng mga namumuno sa ating parokya. Ayan, hindi lang po parish priest ang namumuno, kundi kailangan din natin ang tulong at gabay ng ating mga laiko, mga parish pastoral council, parish finance council. Sa aking parokya, mayroon pa akong parish administrative council, parish planning and formation council. Mga commissions natin, no? Sa amin, meron kaming 7 commissions, no? Sa liturgy and popular religiosity, sa BEC animation, new evangelization, sa commission on family, commission on catechesis, commission on youth, commission on services to the human promotions, at ang social communications commission. At syempre, sa lahat po ng mga namumuno, mga parish leaders, tandaan, pastol tayo. At tayo ay nakikisa sa gawain ng mabuting pastol. Magkaroon tayo ng puso ng mabuting pastol. Like us and follow us in our social media platforms.
TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.